Teka lang, hihinga muna ako ng very light. Itong si Dayonyor ay nagpa-interview kahapon, was it yesterday? And nabanggit niya nga doon sa kanyang interview na siya na wala daw baril sa KOJC. Walang baril yung mga pulis na pumasok. Kung todo paliwanag pa siya, wala daw tear gas, okay? And kung todo paliwanag pa siya, ang laki-laki ilang acres nga raw po, yung, or ilang hectare, yung Kingdom of Jesus, kaysa sa 30 hectares nga po yan napakalawak. So kailangan daw talaga ng libu-libong pulis. Aba, nag-issue na nga yung Davao ng ano, 'di ba, yung Davao Regional Trial Court or something na dapat ang mga pulis evacuate na yung KOJC. Lalo pang dinagdagan, hindi sumusunod ang mga pulis. May mga namatay, may mga nasugatan na balahura na po ang place of worship ng ating mga kapatid, brothers and sisters ng KOJC. Pero ang tigas-tigas po ng ulo. Ito namang si Kuting kasi nga natanong nga po kung dahil nga po may human rights violation na may nagkandamatay na tinatanggi ng media yan, hindi naman daw related sa pagpasok. Nagpasabog nga po sila doon sa likod ng KOJC eh. Syempre may sakit sa puso yung tao na matay. Ay nga po ini-interview na yung anak, ano. Eh hindi nga, alam niyo sabi sa akin na, kasi yung namatay na lalaki sa pagpapasabog, atake sa puso po yata yon. And hinarang pa nila yung ambulance, di ba? Eh kung nakalabas daw yun, eh di sana buhay pa. Hinarang ng mga pulis, hindi pinapayagang makalabas, tarantado. So karmahin sana yung mga pulis na yan kasuhan ng KOJC lahat-lahat ng mga yan kaysa hodang magastusan sila ng malaki maturuan ng leksyon. Yung babaeng anak ko ay nandito sa headquarters ng SMNI sa Manila. Kina-cover niya nga po yung nangyayari doon. Hindi niya alam na tatay na niya yung pinapump yung dibdib. Ay kasi yung anak na babae ay assigned po sa social media accounts ng SMNI. So 'di ba ina-upload sa SMNI pages and the channels. Diyos ko po, malaman niya tatay pala niya yung namatay nung nagpasabog ng tear gas o kung paano man ang pinasabog sa likod ng KOJC para mapasok yung compound. Hirap na hirap po 24 hours po na inaalo ng mga staff ng SMNA, nagsasalitan na po yung mga kasama niya diyan sa Guadalupe, ano po sa Makati, yung mismong station ng SMNA diyan. Nagsasalitan na sila. Thank you Yvonne in Ireland. Para aluin lang yung anak, hindi nila mapatahan. Grabe yung galit, no? And salamat po Ate Mirna, kayo po ba ito? So, hindi nila alam kung paano aaluin yung namatay. Itong Kuting na to, wala po talagang pakialam sa, walang empathy to. Okay? And dun nga sa interview niya mga ate at kuya, na tinatanong, na sinabi niya, wala naman daw pong, ano raw wala raw mga baril. Wala talaga sa sarili ang pusang inanitan. Wala daw mga baril yung mga pumasok. Tapos makikita mo sa mga videos, pictures, may mga bit-bit armado ang mga pulis. Mismo yung kanilang mga gear, may mga logo pa ng American flag. Diyos ko po, itong pusa parang wala sa sarili. Long weekend nga po, simula nung Friday, di ba, na nagrally kami sa EDSA. And then, itong Lunes din. So, 4 na araw yata yung holiday, mga ate at kuya. Nakita, ispatan si Kuting sa kanilang pa-concert sa Batangas sa isang restaurant or hotel na tinuluyan nila. Hindi nga raw yan nagpapapicture at iwas na iwas sa mga tao. Namigay rin sila ng ayuda sa Batangas. So sabi ni Miss Marlica, nagpinipig crunch daw yan doon, nagbebe powder, nag-coke, nagpolvoron. So 3 araw daw natulog at nung nagpa-interview, bakit ganun ang itsura? Okay? Bakit parang ikaw Kuting, manas na manas ka? Panoorin at pakinggan muna natin itong mga pinagsasabi ni Kuting ha. Nagkakanda-utal-utal na talaga. Alam nyo, kahit hindi ito magpa-hair follicle test, sabi nga ng iba kahit hindi ka magpa-drug test, halatang may something sa'yo, may mali sa'yo. Too confident ka kapag ka may mga script, may idiot board, may teleprompter kapag ka nagsispeech ka, pero pag wala, nagkakanda-utal-utal ka, parang wala ka sa sarili. Ito ba ang deserve nating presidenteng mamuno sa Pilipinas? Ako nga, ratatat na ang bunganga. Hindi ako politiko, mga ate at kuya. 'Di ba? Hindi ako public servant. Eh ito Pangulo, hinahawakan niya ang pinakamataas na posisyon, ang hina ng com skills. Eh nag-aral naman to sa Inglaterra, nag-aral naman yata sa New York, mahilig pa sa music. Gustong-gustong maging rockista, maging rockstar ng inanita na ito. Eh bakit pagdating sa communication skills parang ang hina? Pakinggan niyo kung paano magsalita. So, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction set quickly.
So, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction that quickly. Naiintindihan kayo? So, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction that quickly. So, as usual, Ano ang nagkakaitabo sa imo Junior na ano ini? Okay, hindi yan ang matinding problema na nagkakandaot. Alam niyo naman yan, nagdudubi-dubi-dap-dap talaga siya kapag ini-interview. Ambush interview, ayaw niya yan eh. Pero no choice siya, no? Tinanong siya patungkol nga po sa nangyayari sa KOJC, yun nga po sinabi niya. Wala naman daw armas ang mga pulis, walang baril. Ewan ko kung saan. Ito ang itsura niya. Yan ang itsura niya nung tinatanong na ang sabi niya walang armas. Bakit ko nga pala inunang i-discuss ito? Dapat pahuli ito. Never mind. Simulan ko na. Yan ang itsura niya habang tinatanong kung meron ba silang human rights violation ang nakomit. Sabi niya, wala namang pulis, wala namang tear gas. Anong human rights? Paninira pa mo, politika lang daw. Oh my God. Hindi mo ba napanood ang mga video, Mr. Marcos Jr.? Ha? Hindi mo nakita ang mga photos uploaded online? What are you doing? What were you doing during the long weekend? 4 na araw na walang pasok. Hayahay ang buhay nyo, nakita ka daos na ispatan ka sa Batangas, may pa-concert kayo. Kumain kayo sa isang resto, nagtuloy kayo sa isang hotel, sakay ka ng chopper, 3 chopper daw ang bumaba. Iwas na iwas ka magpa-picture, ang dami gusto magpa-picture sa'yo dahil hindi, alam niyo na, hindi nalalaman ng ordinaryong taong bayan ang katarantaduhan ng administrasyon mo eh. Ang alam lang nila, presidente ka ng Pilipinas. Hindi alam ang karamihan dahil nga po ang mainstream, may pinagtatakpan yung mga kidnapping, di ba? Hindi masyadong binabalita yung mga nangangawalang bata. Diba? Lahat ng kapalpakan ng gobyerno ngayon, hindi binabalita. Paglala ng droga, pagbaha ng droga, pagtaas ng krimen, walang ganyan. Puro-puri kay kuting ang mainstream at corrupt media. Katakataka, yung media na kung todo batiko sa kanya nung kampanyahan, kaaway na kaaway namin ang mainstream media noon dahil si kuting kami, dahil nga ako ay dating ensaymada vlogger, galit at gigil na gigil tayong mga Marcos supporters, Duterte supporters sa media na binabalahura si kuting. 'Di ba? Porque nga alam na ang tingin ng media sa kanya ay aligned sa mga Dutertes, lalo't ka running mate niya si VP Sara noon. O ngayon, ang media na bumabalahura sa pamilya niya ever since, kakampi na ngayon at tahimik na, puri na rin sa kanya. Anong nangyari? Nabangag na rin ba ang media? Anyway, tingnan niyo ang itsura ni Kuting. Elite ito, okay? Mayamang pamilya. Hindi ito katulad nating mga hampas lupa na expose sa alikabok, sa polusyon, tagaktak ang pawis, haggard sa pagbabanat at pagbabatak ng buto or kung ano man ang pinagkakabala natin sa buhay. Tayo'y pagod, pagpag ang katawan, hirap sa buhay, wala ng oras magpaganda ng sarili, hindi nakatira sa aircon na bahay. Tayo'y mga hampas lupa, karamihan sa atin. Hello, lalo na sa mga nanonood sa Pilipinas. Itong si Kuting, for sure, aircon naman ang bahay nito. Sa Forbes nga nakatira, billions ang halaga ng mga bahay dyan. Bakit si Kuting, sorry naman, si Marcos Jr., tabinging-tabingi ang mukha, tuyot na tuyot ang balat, pero lapot, oiliness merkado. Oily merkado. Okay? Bagsak ang mukha, magang-maga ang eyebag, hindi mo maintindihan kung dry baga siya or namamaga na. Sabi nga ni Sas sa post niyang ito, grabe ang bloating ng presidente dito. Ito yung picture nga, ito nga yung picture niya nang siya itinatanong patungkol sa KOJC na wala naman daw human rights violation, wala daw baril, wala daw tear gas. Grabe ang bloating ng presidente dito, sana meron silang nakastock na anti-bloating pills. May ganun pala. So dapat pala I don't know, baka kailangan ng nito, ng steroids. Nakaka-anti-bloat ba ang steroids? Hindi natin alam. Bakit ka panas? Bakit ka haggard? Hindi ka naman mukhang masipag at nakapagbakasyon grande ka sa Batangas, naispatan ka sa Batangas sa pa-concert nyo at pamumudmud nyo ng ayuda sa Batangas.
Oh, 3 days ka daw tulog, sabi ni Miss Maharlika, pagkatapos ng gig nyo sa Batangas, pagkatapos nyo ng Pulveron sessions nyo, allegedly sa Batangas. 3 days kang tulog, ganyan pa itsura mo? Or magerd, ayoko na lang maging presidente ng Pilipinas. Now, hindi ito, alam nyo, ang sabi ni Miss Cathy Binag, naalala ko mga tetkuya, si Kuting daw ay sira na yung isang kidney, iisang kidney na lang ang nagpa-function. Ay siguro, kung may bisyo ka, ay masisira talaga ang kidney mo. Kung mahilig ka sa alak, sa party, di ba? Sa yosi, even sa vape, lalo na sa pulveron, minsan-minsan mag-aasin, masisira talaga ang health mo. Pero alam nyo, Ate Rayson Ariarte from San Diego, thank you. Alam nyo, kung hindi man matodas si Kuting sa kanyang bisyo at kung ano man ang kanyang ine-enjoy na minsan nakakita natin may mga natuyo dining powder, kung di pa bigyan ng panyo, hindi pa pupunasan. Dumudugo na nga raw ilong nito, sabi ni Miss Cathy. Kung nakikita ni Miss Cathy itong mga panahong 2013, kumusta naman ngayon? Sir, ikaw ay elite, aircon bahay nyo, afford mo ang moisturizers and whatever pampering na kailangan ninyo, nakakapagpakulay ka nga ng buhok, ang buhok mo sir, puti na lahat. Sisenta ka na, kitang-kita ko nung tayo nangangampanya sir, ang root ng hair mo ay puti na, nagkukulay ka na lang para magmukha kang bagets. Okay, given may edad ka na, pero bakit ganyan kabagsak ang mukha mo? Para bang hindi ka naglalagay ng pipino man lang or gumagamit ng mga ano bang mga niacinamide, hyaluronic acid and whatnot. Mga pampa-beauty baga, no? Hindi ka man lang makagamit niyan. O sarap-sarap ng buhay mo, nakakapag-concert ka, nakakapaglakwatsa ka, nakakapagtulog ka ng mahabang tulog, ganyan itsura mo. So anyway, alam mo, swerte ka rin Mr. Marcos dahil napag-uusapan na matitegi ka. Kasi di ba ganun nga yun, may mga paniniwala sa Kabisayaan na yung mga tuloy-tuloy or tuloy na kapag may mga taong nagwi-wish ng iyong demise, baka mag-boomerang pa nga yan, magabaan pa yung mga nag-uusap na matitegi, baka mauna pa kaming mategi kesa sa iyo at ikaw mas humaba pa ang buhay. May mga ganung paniniwala ang mga Pilipino, di ba mga tatkuya? Na, sige, pray kayo ng kamatayan ni Marcos Jr., baka mauna kayo, baka ganun ang ganap. No? So, ibig sabihin, pag napag-uusapan itong pag-iksi ng buhay mo, baka lalong maprolong, baka lalong magkaroon ka na, di ba, magkaroon ka ng longevity and whatnot, dahil nga maraming nagdarasal na mategi ka na. Pero sir, kung ano man yung karamdaman mo na hindi magiging dahilan ng pagkategi mo, may iba pang bagay na pwede kang mategi. Baka mamaya, traidorin ka ng mga nakapalibot sa'yo. Alalahanin mo, sir, nagtatagumpay ang mga dilawan, ang mga makakaliwa ngayon, na akala nyo kakampi nyo yan dahil sa pinsan mong si Tamba? Hindi. Traidor ang mga yan, sir. Ang mga makakaliwa at kahit na hindi na yung mga pinklawan yung mga makakaliwa, mga terorista na ginagamit nyo para umatake kay VP Sara, mga traidor ang mga yan. They are, di ba, hitting two birds in one stone. Nasira nila ang reputasyon ng mga Marcos na sumira, na tumalo kay Robredo at sa mga pinklawan. At the same time, ginagamit din nila ang administrasyon mo to destroy Duterte. Nagtatagumpay ang Dilaw at ang mga teroristang grupo na sirain ang dalawang angkan. At hindi malayong traidorin ka ng mga yan. One more thing na pwede tumraidor sa'yo, pumapalpak ka sa utos ng anemika. Tuta ka ng anemika Hindi nyo mapasuko si Pastor Quiboloy. Magkano ba, di nyo mapalabas si Pastor Quiboloy. Kaya ayaw umalis ng mga uniformed men dyan sa KOJC. Ikaw ang mapuputukan yan. Ikaw ang commander-in-chief ng men in uniform ikaw baga talaga ang nagpapatakbo sa Pilipinas o yung jowa mo? Ikaw pa rin ang mapuputukan, ikaw ang binoto ng taong bayan. Magkano at gaano baga kalaki yung reward money sa ulo ni Pastor Quiboloy? 10 million lang ba or 100 million? Baka dollars yan Ngayon hindi, 5 araw na kayong, baka pa 6 na araw nyo nang inook, Sabado Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Huwebes na ba yun? Huwebes. 6 days nyo nang ino-occupy ang KOJC compound, hindi nyo wala, alam nyo sa sarili nyong wala dyan si Pastor Quiboloy. Halugugin nyo ang
7,600 islands sa Pilipinas. Wala kayong makikita dito kahit tinga ni Pastor Kiboloy. 'Di ba? Kahit pilik mata, kahit bulbul, whatever, wala kayong makikita dito. Alam nyo yan. Every square millimeters ng KOJC compound, hinalugog nyo, wala kayong makita. Nalaglag na nga yung pulis sa bubong. Gaba, Mirese. Okay. Here's one thing. Nung pumunta kami sa Liwasang Bonifacio, may masama kayong binabalak ha sa mga relihista, balak yung lasunin. Pag-usapan natin mamaya mga kuya. May ipinarinig sa akin, Sir, Mr. Marcos. At dito nakakalungkot, wala ka talagang kaibigan, wala sa iyong magliligtas. Sana mapanood ng staff mo or ng mga taong concerned sa iyo itong vlog ko, kahit ako'y mumunting vlogger lang. Hindi ko pinagdarasal ang iyong kamatayan, pero doon ka hahantong. At ang nagsabi nito, ang pinarinig sa akin, piling-pili lang ang mga taong pinaringgan nito, ay isang prophecy, mga ate at kuya. Pinarinig sa amin. May nagsalita na para siyang propeta. Kilalang tao to. Okay? Malapit to sa nasa itaas. Buhay pa to, living prophet. Hindi to si Nostradamus, si Attorney Nick pala yun. Hindi to si Nostradamus or whatever, wala nang Nostradamus, di ba? May isang kind of a living prophet na nagsabi, ito ang mga words, sir, parating ko sa iyo ha, parang ano to gaba sa iyo to kasi galing din to sa bibig mo. Your days are numbered. Bilang na ang mga araw mo sa mundong ito, sir. May thank you po. Yun ang mismong sinabi. Audio itong pinarinig sa akin. Mr. Marcos Jr. Your days are numbered. You will vacate, you will leave the palace either vertically or horizontally. So siguro vertically buhay kang lalabas or tegi, horizontal, nakahiga sa kabaong or bitbit ng stretcher. Yan ang sabi ng propetang ito, kind of a prophet, if not seer, if not a fortune teller. Maybe prophet ang taong to. Kung hindi man siya manghuhula lang. Kasi ang sinasabi ng taong to ay nagkakatotoo. Okay? Lalabas ka ng palasyo sooner since your days are numbered. Either nakatayo or nakahiga. So baka traidorin ka ng mga kano, Mr. President. Malapit ka na. Gusto nyo rallyista pagpapapatay nyo, lasunin nyo? Pag sumugod sa Malacanang, baka ikaw ang mategi. Hindi taong bayan ang titegi sa'yo. May tatraidor sa'yo. Lalo't pumapalpak ka sa utos ng anemika. Pag nanalo pa si Donald Trump, hindi matutuloy ang usapang gyera na gustong mangyari ni allegedly Obama, tapos ang puppet niya ay si Biden. Kailangan sumiklab ang gyera, nandito na ang kagamitan ng mga kano. Pag hindi mo yan na-execute, tegi ka. Sayang ang pag-i-invest ng mga kano at di ba? Kung hindi nila tayo magagamit as proxy war. Another thing, ang kamatayan mo, Mr. Marcos, ay mukhang inevitable. Pag nategi ka at mukhang tetegihin kang talaga, sir, mapuputukan ang mga Duterte, lalo't ang vice mo, isang Duterte. Kailangan kang tegihin at i-blame sa mga Duterte dahil pinupuruhan mo ang mga Duterte at ang Davao City. Pag nategi ka, ang unang susumbatan, ang mga Dutertes. Dahil dinudurog mo. Walang ibang pwedeng pagbintangan. Kahit ang tetegi sa'yo, mga terorista, nakakampi nyo ngayon, yung mga makakaliwa, Duterte pa rin ang puputukan. So, kailangan kang mategi para ma-bring down, ma-take down din ang mga Duterte. So, parang Ninoy Aquino ang mangyayari sa'yo. Na yung kamatayan ni Ninoy, kung kamag-anak man ang may gawa nun, ibinintang sa pamilya mo. Kahit hindi Duterte ang tumegi sa iyo, Duterte ang mapagbibintangan. Dahil maraming galit at gustong gumanti sa mga Duterte, ikaw ang sacrificial lamb. Sana kasama rin yung lamb ang initial. Sacrificial lamb. Siya ang dapat mategi. Kung hindi ikaw. Okay? Ngayon, ano ang dapat mong gawin, Mr. Marcos? Ay sino lang ba naman ako para pakinggan mo?
para maiwasan ang iyong pagkategi. Wala kang kaibigan, wala kang matinong kamag-anak na nagpapayo sa'yo. How I wish marinig ni Mangga ang vlog ko. Kailangan mong i-give up ang posisyon. Give up mo na, ipaubaya mo na sa Vice President. Total, hindi mo naman kaya. Ano ba inaantay nyo? Inaantay nyo ma-impeach si VP Sara para maging Vice President po si Tamba? Para i-give up mo ang posisyon tapos si Tamba ang mamumuno para sunod-sunuran pa rin si Tamba sa inyo at sa asawa mo? Para hindi nyo, di ba? Para hindi rin maunsyami yung mga bago nyong appoints ng mga dilawan at mga elite? Yun ba inaantay nyo? Huwag ka nang mag-antay na mategi ka. Your best solution to your inevitable demise ay i-let go ang posisyon. Ipaubaya kay VP Sara. Alam mo sa sarili mong hindi mo kaya. We can trust a polvoronic leader. Hindi ka ba pagkakatiwalaan, wala ka sa tamang pag-iisip. Wala kang pakialam sa kapwa mo. Mahigit 2 taon ka na, wala ka pang proyekto, gala, ayuda, concert, travel abroad. Yan ang legacy mo? Yan ang accomplishment mo? Yung flood control projects na pinagmamalaki mo na, booking ka, wala kang flood control projects. Ang lala ng baha, ayun, bumaha nga rin kahapon sa Maynila. Let go of your position already. Well, hindi ka makikinig. Well, pinili mo yan. Hahantong sa pagkategi. Kaya ka takot na takot lumabas eh. Kung lumabas ka man, heavily guarded ka. Maraming gusto magpa-picture sa'yo. Alam mo ang 31 million mong botante, bawas na. Natauhan na ang iba, including us, the vlogger. At yung iba pang mga Marcos loyalists. Na mga Duterte supporters din naman. So, inevitable ang pagkategi mo. Magpasalamat ka sa pag-uusapan, baka sakaling humaba ang buhay mo, ganun kasi yun eh. Pag pinag-uusapan ang kamatayan ng isang taong buhay, paminsan hindi na nangyayari. Pero sir, doon ka pahantong bukod sa mukha kang may sakit, magang-maga ka na. Ngayon, hindi ka naman makikinig sa isang pipitsuging vlogger na katulad ko, ikaw, bahala ka. Kung gusto mong mategi, doon ka hantong may tatraidor sa'yo. Bukod sa mukhang may sakit ka na. Kung hindi ka man mategi sa I don't know kung anong gagawin yung, paano yung pipigilin to. Ang solusyon nyo sa pagpigil, gurgurin ang mga kritiko nyo. May mga backstab sa'yo na akala nyo, wala kang totoong kaibigan, gamitan kayong lahat. Dahil ganyan ang mga demonyo, protektahan kayong lahat. Lahat kayong mga masasama, lahat kayong mga korap, lahat kayong mga demonyo, kanya-kanya kayong protektahan. Solid kayo dahil syempre mauunsyami pag may mauunsyami ang kamkaman pagka may kumantad. So kayong mga masasamang nilalang sa lupa, kayong mga demonyo sa lupa, kanya-kanya kayong pagpoprotekta ng inyong grupo. Ganyan talaga kayo ka-solid rin naman. Pero hindi mo kaibigan ang mga yan. Eventually, tatraidorin ka ng mga yan. Lalo yung mga pink, yung mga dilaw, yung mga makakaliwa, yung mga terorista. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka rin sa anemika. Dahil hindi mo nagagawa ang pinagagawa nila. Di ba may trauma ka na sa anemika? Good luck sa mga kausap mong yan. So, kung mategi ka man, alam mo na to eh. So anong gagawin? Anong balak mong gawin? Parang suicidal na lang din katulad ni Ninoy noon. Kaysa ako yung mategi, matitegi naman ako eventually, ako naman na bypass na, 'di ba? Na bypass na sa heart bypass na yun eh. Matitegi rin naman ako eventually, sasakripisyo ko na lang, uwi na lang ako Pilipinas para may pakinabang ang kamatayan ko. My God. Yung propetang nagsabi niyan buhay pa at lalabas ka ng palasyo ng either nakahiga or nakatayo. Nakita niya yan sa kanyang vision. Okay, may mga taong gifted ng ganyan. 'Di ba? Nakikita nila may mga visions sila. So, good luck sa iyo, Mr. President. Actually, sabi nga ng iba, magantay na lang kami. Hindi na namin kailangan sugurin ang palasyo para baka kami lasunin pa. Tear gas kami.
Or bangbangin kami, may nakaredy na raw kayong 2 bariles para sa mga rallyista, di ba? O, mag-antay na lang daw kami eh. Kaya lang tuwing sa pag-aantay namin, todo kamkam kayo. So, Mr. President, ano ang gagawin mo? Matapos mo kaya ang taong ito? Matapos kaya niya ang taong ito? Mag-aantay na lang kaya tayo? Total, nagsalita na ang isang seer, isang fortune teller na magaling. May vision siyang lalabas to ng kamangyang nakahiga. Aantayin natin or sisipain natin? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.